Umapaw yung katabing ilog ng eskwelahan kasunod ng malakas na buhos ng ulan. Isang oras nga kaya flash flood kaagad eh. So at tapos sabi nila yung lugar naman daw normal na sa kanila yung ganung sitwasyon. Anyway, makakausap na ho natin. Ready na ho siya via Zoom. Sana hindi maputol ang ating linya. Si Teacher Ivy Granada. Teacher Ivy, good morning Si Danny Buenafe sa Kabayan. Yes, sir. Good morning. Good morning po. Good morning, Teacher Ivy. Kamusta naman ho ang sitwasyon nyo? Meron pa ho bang baha ngayon dyan sa lugar nyo, sa eskwelahan, sa Panitian Elementary School? Awa po ng Diyos, sir. Wala na rin po. Umupa na po siya nung 22 din po, nung hapon. Nung hapon? 4 Okay. Ang bali, tama ba? 17 rooms o yung mga paaralan, silid paaralan ang nabaha ngayon? Yes po, yes. Okay, yan. Pinapakita namin yung video hanggang bewang nga Ibig sabihin, matindi. For now ba, kamusta naman May mga pasok bang mga estudyante natin? For now, sir, nag-suspend po si Mayor at saka yung school head po namin na wala po na kaming pasok. Hindi po siya ready yung classroom. So, ito, ang laki ng bali baha, no? So, mabilis naman ho siya nag-subside. Ano ho ba to? Madalas ho ba nangyayari ito? Kasi malapit lang pala ito sa ilog. Yes po. Kabilaan po kasi yung ilog dito, sir, sa school. Oo. So, ngayon, yung ilog umapaw kaya umabot dyan sa eskwelahan. Yan lang bang eskwelahan, yung Panitian Elementary School ang naapektuhan o may mga kabahayan din dyan o may iba pang eskwelahan? May mga kabahayan po. Actually, sir, kasama po ang barangay hall namin. Tapos, yung sa side po dito ng school, yun po yung naapektuhan ng baha. Yung barangay hall at saka yung plaza namin at saka yung iba kabahayan. Okay. Pero ito ho ba, pag let's say, kasi nangyari, bunsod lang daw to ng habagat nangyari, no? Ibig sabihin, yung bagyong Francisco rin, part of it. Pero madalas ho ba ganito, na pag ganitong mga habagat na dumaan sa inyo, talagang ito? Kasi matindi ho yung baha, tapos puro putik nga yung paglilinis. Hindi naman, sir. Actually, usual po yung baha, pero hindi po ganun kataas. Hindi po katulad nung nangyari noong 22. Hindi po ganun kataas. Actually, sa isang side lang po ng wings ng school namin yung inaabot kapag may baha. Pero ngayon po kasi, pati dito po sa kabilang side na medyo mataas na, naabot po. Kasi ang isa sa mga parang tinututukan o parang palagay ng mga ibang residente doon ay it has something to do kaya daw tumindi yung pagbabaha yung hindi raw natapos yung flood control na project dyan sa Pulot River. Alam mo ba yon, Teacher Ivy? Ipaputo River po yun, hindi po Pulot River. Ipaputo po. Pulot River nga. Oo. Opo, mayroon flood control na nilagay po dati, pero hindi po siya natuloy. Tapos maikli lang po yung nilagay nila and then hindi din po siya gano'n kataas. So, hindi rin po talaga kayang i-cover yung baha pag sa taas. Oo nga, ibig sabihin kung nagawa itong river control yung sabi nila yung project na to, yung river control nga project na flood control project, ay posible na address hindi kayo binaha dyan. Kasi dapat daw kung kontrata na to 34 million pesos to dapat ang construction nito base dito sa aking advice April 11 to September 2025. Last year pa dapat tapos na yan. Pero kasi may budget yan sa 2025 National Expenditure Program. So kayo ho ba, aware kayo sa ganitong mga project na ibig sabihin, kasi masyado kayong nadamay dito sa baha na to? Alam po namin may project doon, sir. Pero po hindi po kami aware na hanggang saan. Kailan po yun matatapos. Aware po namin na may ginawa po doon. And then, hindi po last year lang po yan, sir, yung gawang flood doon sa likod namin. Matagal na po, siguro more. Ganun ba? 2019 pa po before the pandemic. Nagawa na po doon. Pero po yun ay maikli lang po talaga at hindi natapos. Okay. So, naman, for now, kamusta naman ang mga estudyante natin? Wala namang nagkasakit o as a result of that? Wala naman po. Lang po talaga, yung na-damage lang po sa mga estudyante namin, yung kanilang mga school supplies po. Kasi po, usually, iniiwan po kasi ang mga bag sa mga
every time po na malakas ang ulan, biglang Oo. ulan, ganun, Oo. iniiwan na po siya sa mga rooms kasi po umuwi pa po ng malayo yung mga estudyante. So ngayon po, hindi namin Oo. expect na ganun pala kataas ang baha. So Mm. lahat po ng pinatungan ng mga bags ng mga estudyante namin ay nawala. May actually po yung sa anak ko nga na nakita yung bag niya, Mm. baka siguro nasama na ng Mm. Teacher Ivy, bali ang advice sa amin dito, tumulong naman yung mga tauhan no ng Philippine Marines para dun sa paglilinis ng paaralan. And ngayon ay kaya mabilis no na naagapan kaagad, pero sabi nyo maraming nasayang dito yung mga school supplies, printers, 'di ba? yes Mga po. bond papers, ganon, nasayang. Yes. Oo. So, Even po yung mga natapos na naming reports na sana Oo. i-submit na po. Wala na po yun na nadala po yun ng Oo, baha. oo. So marami yung na salanta na parang libro, water dispenser. So anong tulong na ipinaabot sa inyo ng DepEd at saka ng LGU nyo dyan? So far po, humihingi pa lang po sila ng mga talanta ng ng baha na po na yun. Humihingi lang po sila ng mga listahan po ng hirang materials. And pati din po yung sa mga estudyante namin. Yun pa lang sa PARSA ngayon. Tapos ang tumulong po sa amin ng time na yun ay yung mataga LDRM po. Oo. And then Philippine Marines, Guard po, yung police, Mhm. then BF po, Mhm. yun pala po, at saka yung barangay officials namin. Pupunta na Okay. rin. Siguro pwede nyo i-share sa amin no, yung naging na-traumatize ba siguro yung mga estudyante kasi nangyari ito sa kasagsagan na nasa loob sila ng classroom 10 to 11 or 11 into 12 noon ng tanghali, nandyan sila sa loob, biglang umapaw yung parang ginawa nyong mga kaukulang aksyon kaagad para at least mamitigate yung problema ng mga hindi ma-traumatize sa mga bata. Sa akin po ay nag-chat po kami, nakikipag-connect po kami sa parent po, kumusta na po yung sila. So far po, wala naman po negative feedback po na galing sa parent na kung ano nangyari sa mga anak nila. Kasi po, noong time po na yun, nung po ay 11:30 po kasi start ng ulan eh. Then 12 o'clock po, around 12 to 12:30 po, lumakas na yung baha. So, time na yun po, bago yun talaga bumaha, nag-chat na po kasi kami sa GC ng mga parent namin. Nakunin na po yung and then, yun po, pumunta naman po yung mga parent. May mga na-stranded lang po kami estudyante. Kasi po, hindi namin pinadala yung mga bata na walang magulang. Kasi mas safe na rin po sila kung nag-student sa school. Kasi hindi lang tayo ng lamin ay mataas. So, doon po muna sila naglagay. And then, nung sakto naman po, dumating yung mga taga-MDR po. Yun po, na safe naman po sila, na-rescue po sila. Pati yung mga teachers po namin na iba, po yung tulong para mailabas po yung mga na-stranded namin mga estudyante. Medyo Iwan lang po talaga kami. So, okay, medyo napuputol-putol ho yung signal natin, Teacher Ivy. For now ba, yung connectivity, yung signal ninyo, isa ba yan sa mga nagiging problema nyo for now dahil dulot yan ng baha or meron bang mga naputol na mga tumumbang poste o yung supply ng kuryente nyo? Kamusta dyan? wala naman po. Wala Aha. talaga. Wala naman po damage pagdating sa kuryente namin. Okay. Ayun lang po, noong time na yun, pasalamat din po kami na run out kasi may mga may mga extension wire na nasa baba na po. Abot na ng baha. So, noong time na yun nag-run out, mas thank po kami doon kasi syempre mas nabawasan yung namin, worries namin na kung ano mangyari. Pero po, after po nung baha, bumalik naman po yung kuryente. So, yung sa signal po kasi, Starlink po yung gamit namin sa data. Yun nga lang po, pag ganitong medyo sumasama yung panahon, medyo makulimlim. Yun po yung apektado yung aming signal. Ngayon, Teacher Ivy, kamusta na ang lagay ng panahon ninyo? Maganda na ba? Hindi pa naman po talaga ganun kaganda, pero okay na rin po ito. Sanay naman po kami na ganito yung panahon. Makulimlim. Ganon. Oo. So ang klase nyo most likely hanggang Biyernes na walang pasok diyan sa panitian. Tama ba? Hindi pa naman po kasi ang declare lang po is ngayong araw dahil ang lang po kahapon ay mga nasa 60 to 70% pa lang po ng full namin. So may mga rooms pa po
pinalilinis na. Until now, Nililinis nililinis po. pa. Oo. And sa yung mga iba naming gamit, yun po. So, Sige baka po mag-suspend pa rin tomorrow. Oo. And then, ang resume po ng klase, hindi lang po namin sure kung Monday. Okay. Hopefully mag-resume bukas. Sige po, Kasi oo. Okay. at the same time po, walang gamit ang mga bata namin. Okay, oo. Sige, maraming salamat. Ingat ho kayo dyan, Teacher Ivy, ha. Salamat sa oras. Yes po, thank you po. Okay, yan ho si Teacher Ivy Granada ng Panitian Elementary School na binaha dyan sa Sofronio, Española, Palawan. At kaugnay pa rin ng balitang yan ay makakausap naman natin sa linya ng telepono